Linis dito, linis doon. Pero, dito raw sa bahay ng pamilya Suelyo sa Quezon City, ang ipis hindi chinichinelas, kundi inaalagaan. Alamin nga natin sa padre de pamilya, ang ka-wonder nating si Richard na siya raw punong abala. Bali, maglilimang taon na ako nag-aalaga ng roaches. Kadalasan ng mga client ko, mga nag-aalaga ng mga exotic pet, tsaka mga pet shop, ganun. Yun ang mga sinusuplayan natin. Dubia roach kung tawagin ng ipis na alaga ni na Richard. Pero mga ka-wonder, huwag niyo raw itong pandirihan. Kung ang ibang ipis bahay kasi posibleng may dalang sakit, ang ipis daw na ito, halos i-baby nila kung alagaan. May sarili pa nga raw itong paper tray na tinutulugan. Aba, sarap tulog ha? At sa maniwala kayo at sa hindi, ang pagkain ng mga ipis na ito, sinisiguro nilang healthy. Ang pang-araw-araw daw kasi nitong diet, pellets na puno ng protina at gulay tulad ng upo at sayote na mayaman sa vitamins at minerals. Tunay ngang wala raw malaking nakakapuwing. Sa liit daw kasi nitong 2 pulgada, kayang-kaya raw nitong mangitlog ng nymphs hanggang sa lumaki na rin ito sa loob ng 6 na buwan. Sa tansya, nasa pagitan ng 20 hanggang 40 na po ang kayang maproduce ng bawat isang female dubia roach. Pinakamalaking pagkakaiba nung ipis bahay tsaka sa itong binibreed natin na dubias is unang-una hindi sila lumilipad. Although may pakpak sila pero hindi sila lumilipad. Pangalawa, mas malaki sila. Pangatlo, hindi rin sila nangagat. Bata pa lang daw ang isa sa kanyang mga anak, hilig na raw talaga ni Richard na mag-alaga ng exotic pets tulad ng reptiles. Pero nitong pandemya lang daw talaga siya naengganyo mag-alaga ng dubia roach. Ang salarin, ang social media at ang kanyang mga anak. Na-research daw kasi nila online na pwede itong i-breed at alagaan. At kalauna, naisipan na rin nilang pagkakitaan. Ito ng araw ang tila ba nag-ahon sa kanila lalo pat nahinto noon si Richard sa dating trabaho at nawala ng pangtustos ng mga gastusin araw-araw.